Hello co-nurses and co-professionals. Welcome back to my channel. For today, isi-share ko sa inyo ang naging experience ko sa pag-renew ng aking PRC ID this year 2024. Bago ako pumunta sa PRC office, ito muna ang aking ginawa. Number 1, nag-book ako ng schedule sa PRC Liris Online. Sa Liris account online, bago mag-set ng appointment, kailangan i-update muna natin yung address natin kung meron tayong bagong address and mag-upload ng bagong picture na taken in the last 6 months. And to avoid the hassle, nagbayad na lang din ako via online instead na sa PRC cashier pa ako magbayad. Before then ako pumunta ng PRC office, nagprint ako ng application form na na-download ko from my Liris account. Nagprint na din ako ng copy ng resibo in case hanapin nila. At dahil nag-renew nga ako ay February 5, 2024 kung saan kasagsagan na nag-release sila na hindi na nag-accept ng PRC undertaking for CPD units, nag-print na lang din ako ng copy ng aking CPDAS dashboard. Nung nag-renew ako ay wala akong enough na PRC CPD units. Pero nagtanong ako sa mga ibang co-professionals and sinabi nila na okay lang daw mag-renew as long as may 15 units at i-release nila yung ID. Sakto naman at meron akong 17 units sa aking CPDAS account at hindi ko muna i-accomplish yung undertaken units ko mula doon sa mga previous renewals ko. Naabutan nga ako ng expiration date ng PRC ID at dahil dyan nagkaroon ako ng realization na dapat pala mag-renew agad bago pa mag-expire yung PRC ID at kung ano yung realization na yun, i-share ko sa inyo throughout this video. Moving forward to my appointment day, may appointment po, PRC. Ayan, tinanong na nga ako ni guard kung ano daw yung purpose of my visit sa PRC office. So, I show lang my PRC ID application form and yung printed CPDAS dashboard copy ko. Ayun na nga, binigyan na nila ako ng number para pumasok. Naupo muna ako at naghintay na tawagin yung number ko doon sa renewal window. 7,180. Nung tinawag na yung number ko, binigay ko yung application form ko at tinanong kung may CPD units daw ako. Pinakita ko lang yung printed dashboard ng CPDAS ko. Hindi naman na nila kinuha yung copy, yung application form lang. After that, pinahintay na nila ako na tawagin yung name ko for releasing of my PRC ID. After waiting, ayun, tinawag na nga yung name ko at nakuha ko na ang aking printed PRC ID na good ulit for 3 years. Sa PRC Lucena nga pala ako nag-renew, sakto at konti lang din yung mga tao dahil dyan naging mabilis lang yung transactions.
At ayun na nga, as I said earlier sa video, na huwag nyong hahayaang ma-expire yung ID nyo bago kayo mag-renew. My ID expired last November, like 2.5 months lang siya, pero yung payment fine pala ay nakabase sa year of expiration date. And bawat year ay may additional na 180 pesos. Kaya para sa may mga expiration ng ID ng month ng November or December, huwag nyong hahayaan na umabot ng New Year yung ID nyo bago nyo i-renew para wala kayong fine. Before I end this video, I want to say thank you to everyone that continue supporting this channel, for all your questions na nasa comment section. Sorry din sa mga hindi ko na-replyan. I'll try this time to upload more content regularly. If may mga topics kayo na gusto nyong gawan ko ng video, please post nyo lang sa comment section. I'll see you in the next video. Thank you for watching.